Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang pag-unlock ng Ripple sa 1 billion XRP. At ayan, ginawa po nila ito habang ang si XRP ay nagkakaroon ng struggle para magbigay ng magandang performance. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang Ripple ay isang kumpanya ng blockchain na nakatuon sa mga pagbabayad or payment. Yan, payment system po siya. Ay nakumpleto ang kanilang routine practice ng pag-unlock ng mga bagong tokens sa simula ng bawat buwan. Sa pinakabagong unlock, inilabas ng kumpanya ang 1 bilyong XRP coins na may halagang humigit kumulang na $610 million mula sa kanilang mga escrow accounts. Yan, bagaman hindi pampublikong inilabas ng Ripple ang impormasyon tungkol sa mga ito. Ang serbisyo ng pagsubaybay sa blockchain or whale alert ay nakakita at nagulat ng pinakabagong galaw. Isinagawa ng Ripple ang pag-release ng escrow sa tatlong transaksyon. 500 milyong XRP. Yan, nagkakalaga po yan ng $305 million. 400 milyong XRP na nagkakalaga naman po yan ng $244 million at saka 100 milyong XRP na nagkakalaga po naman po ng $61 million. Kaya ayan po. Yan, mahalagang banggitin na para sa mga hindi pamilyar sa proseso na ang buwan ng mga unlock ng Ripple ay bahagi ng estratehiya ng kumpanya upang i-stabilize ang XRP market. Yan, para magkaroon ng stabilization. Noong 2017, kinandado or inilock ng kumpanya ang 55 bilyong XRP coins na may plano na maglabas ng 1 billion coins buwan-buwan. Gayunpaman, bilang bahagi ng karagdagang mga pagsisikap sa stabilisasyon, hindi ibibenta sa market ang malaking bahagi ng mga bagong inilabas na coin. Ayan. Sa halip, ibinalik ng Ripple ang mga ito sa escrow na nagbabawas ng bilang ng mga tokens na pumapasok sa sirkulasyon. Inaasahan na susundin ng Ripple ang rutinang ito ngayong buwan at ikakandado ang malaking bahagi ng bagong inilabas na XRP. Ayan, kasunod ng pinakabagong unlock, ang mga escrow account ng XRP ay may kabuuang 40.7 bilyong XRP coins. Maaring mabilis na tumaas ang balanse sa mahigit na 41 bilyon kung muling ikakandado ng Ripple ang karamihan sa mga coins tulad ng inaasahan at magbebenta lamang ng mas maliit na bahagi para punduhan ang kanilang mga operasyon. Ayan, XRP struggles to impress. Ang pinakabagong escrow unlock ay may kaunting hanggang walang epekto sa presyo ng XRP dahil maraming market participants ang nakakalam na ng buwan ng kaganapan. Nakita lamang ng crypto asset ang isang 1.4% na pagbaba sa araw na naaayon sa mas malawak na kondisyon ng market. Ayan, gayon pa man, nangyari ang mga unlock sa loob ng isang timeline kung saan ang XRP ay karaniwang nahihirapang mang-impress. Sa nakaraang buwan, ang cryptocurrency ay nakakuha lamang ng 0.17% ayon sa data ng CoinMarketCap. Yan, sa oras ng balita na ito, ayan, paglabas ng balita na ito, ang XRP ay nagtitrade para sa presyong 0.615. Nananatili ang token bilang ika-6 na pinakamalaking crypto asset batay sa market capitalization na nawala ang naunang ang kanyang ikalimang pwesto nito sa isang mas mahusay na nagpi-perform na si Solana. At ayan, ang masasabi ko naman dito ay ang magiging epekto po nito ng routine ng practice ng Ripple sa kanilang pag-unlock sa XRP tokens na ito sa presyo ni yan, sa gumagalaw na presyo ni XRP ngayon ay
Yan, sa unang-una ay sa kanyang supply. Yan, yung kanyang magkakaroon po ito ng supply increase. Yan, ang pag-unlock ng 1 bilyong XRP coins ay nagdaragdag sa available supply ng mga tokens. Maaaring magdulot ito ng pagbaba ng presyo kung hihigit ang supply sa demand. At ayan, meron din pong market expectation. Ang market ay karaniwang nakakaalam ng mga buwanang unlock ng Ripple. Kaya ang epekto sa presyo ng XRP ay madalas na minimal. Halimbawa, ang kamakailang unlock ay may kaunting hanggang walang epekto sa presyo ng XRP. Yan, ang relocking naman ng tokens. Muling kinakandado ng Ripple ang malaking bahagi ng mga bagong inilabas na coin pabalik sa escrow na nagbabawas ng bilang ng mga tokens na pumapasok sa sirkulasyon. Ang praktikang ito ay maaring makatulong na i-stabilisa ang XRP market. Yan, ang token sales naman. Ayon sa ulat ay ibinenta ng Ripple ang karamihan sa hindi muling kinandadong bawat buwan. Ayan, ang pagbebenta ng mga token na ito ay maaring makaapekto sa presyo ng XRP. At ayan, ang market conditions naman, ang mas malawak na kondisyon ng market ay naglalaro rin ng papel. Meron din po itong papel sa presyo ng XRP. Halimbawa, nakakita ang crypto asset ng 1.4% na pagbaba sa araw ng pinakabagong unlock na naayon sa mas malawak na kondisyon ng market. At ang huli ay ang historical performance. Sa kasaysayan, ang XRP ay nahihirapang magbigay ng impression sa paligid ng oras ng mga unlock. Yan, sa nakarang buwan, ang cryptocurrency ay nakakuha lamang ng 0.17% ayon sa datos ng CoinMarketCap. Kaya yan, mahalagang tandaan na habang ang mga kadahilanang ito ay maaring makaapekto sa presyo ng XRP, ang crypto market ay komplikado at naapektuhan ng maraming mga variables. Kaya yan, ang paghuhula ng mga galawan ng presyo ay may katiyakan at walang katiyakan at ito ay mahirap. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.